Hello mga kaibigan, welcome back to our channel. Ngayong pong araw na to ay masasaksihan nyo ang apat na skit na ginawa namin na nagpapakita po ng connection ng magulang sa anak. So makikita po natin yung mga ugali ng mga bata ngayon sa kasalukuyan at kung may mga pagkukulang ba ang mga magulang minsan. So matutunghayan po natin dito kung ano po ba dapat natin gawin para sa ating mga anak. So, kung handa na po kayo, di ko na po patatagalin. Ang mga eksena na po, panoodin nyo na po. Kapag nagustuhan nyo, please subscribe to our channel, press the notification bell, i-share or i-like nyo na po para po updated po kayo kapag gumawa po ako ng mga bagong video. Heto na po. Ayan po kayo, ma'am. Okay. Nasaan ang parent ko? Ayan po. Ay, good afternoon po, sir. Good afternoon din po, ma'am. Okay, hinatid ko na po si Aisel. Bakit po, Gawa ma'am? ng maaga kasing pinauwi ang mga bata. Hindi nyo po yata na-receive yung message namin. Ay, oo nga po pala. Nakalimutan ko pa sundo sa driver. Sige po, una na po ako. Okay, salamat. Sige po. Mga kaibigan, sa unang eksena, napanood nyo po na nakalimutan ng tatay o ng magulang na sundin ng kanyang anak na si Aisel. So, bilang mga magulang, mga kaibigan, dapat ay lagi tayong aware kung nasa na ba yung mga anak natin. Kasi, ang mga bata, dapat hindi natin pabayaan kasi malay nyo, nakalimutan nyo yung pala, nag-text na yung teacher. So, may sinabi na, nakahus na kalingat kayo, maaari madukot yung mga bata, di ba po? So, dapat, bilang mga magulang, kailangan kayo ay responsable sa inyong mga anak. So, ayun po, ang may papayo ko po sa inyo, maging intact po kayo or well-connected sa mga bata, maging sa paaralan man o sa labas, para po wala po mangyaring masama sa kanila. So, yun lang naman po mga kaibigan. At sinan po natin ang sumunod na eksena. Ito na po. Aisel, ano dapat ginagawa pagkakagating sa bahay? Mag-cellphone po. Mag-cellphone ba dapat? Hindi po. Ano pong dapat ginagawa? Gumawa ng assignment. Oh, anong ginagawa mo? Wala po kami assignment. Kahit na. So, dapat magbabasa ka pa din ng libro. So, kunin ang libro, tapos mag-aral. Okay? Okay. Mga kaibigan, napansin niyo ba ang ginawa ni Aisel pagdating sa bahay? Sa halip na buksan niya po ang libro, ang ginawa niya, pinuha niya yung cellphone. So, ang cellphone, sa kasalukuyan mga kaibigan, ang mga bata ay mahilig na sa mga gadgets. So, mas maraming time ang na-spend nila dito kaysa sa humawak sila ng libro o magbasa sa library o ano man na mas kapakipakinabang. So, hindi naman po natin sinabing masama ang gadgets, pero sabi nga po natin, dapat may oras lang po ang paggamit ng gadgets ng mga bata kasi ang gadgets po, mga kaibigan, ay hindi din minsan po nakakatulong siya at minsan kalimitan sa kanya ay nakakasama, lalo na kapag ang mga estudyante o mga bata ay na-addict na sa games. So, alam niyo na po yung mga games na yun, yung mga addictive na games na napapanahon niyo yun sa mga millennials. So, sana po gabayan po natin ng tama sila pagdating sa paghawak ng gadgets. O kung maaari nga po, pag bata pa, huwag natin pahawakin ng gadgets. So, malaking tulong po yun sa atin bilang nakakatanda, magulang ka man o kuya ka man, ate ka man, gabayan po natin yung mga nakakabata sa atin. So, yun po yung tama natin gawin. So, panoodin po natin ang susunod na eksena. Heto na po. So mga kaibigan, ano napansin nyo? Pagdating sa bahay, nagbasa nga na aklat. O nakita nyo naman po yung ginawa ni Aisel sa libro. Nagbasa siya, pero mga kabataan yun, madali nang mainit. So sa halip na pagpatuloy yung pag-aaral na ginawa niya sa libro, ibinato niya yung libro sa isang tabi at sa halip, nag-isip siya ng mga bagay na makapagpasaya sa kanya o yung mga corny jokes or mga palabas na naisip niya na nakakatawa o iba pa pong bagay ang kinalimitan ginagawa ng mga kabataan
na mas higit na lang binibigyan ng atensyon at sapat na oras. So, bilang mga nakakatanda, syempre, or bilang kayo may mga magulang na po, kasi po wala pa naman po akong anak, so sa mga magulang na ngayon, syempre kailangan responsibility natin ng mga bata. So, bilang nakakatanda, kailangan natin gabayan sila sa tama na may oras ang laro o may oras yung pag-iisip ng mga bagay na makapagpasaya. Syempre, may oras din sa pag-aaral. So, ngayon po, puntahan po natin ang susunod nating eksena. Aisen, bumili ka nga ng 1 kilong bigas sa tindahan. Tayo magsaing na. Mamaya na po nagpapahinga pa po ako dito. Kanina ka pa naglalaro, kailangan bumili. Wala tayong kakainin. Mamaya na lang po. Kailangan mong bumili. Ano naman si nanay? Isa. Sige na nga. Sa ika-4 na video, mga kaibigan, ano napansin nyo? Yung batang naglalaro, oo, takbo siya ng takbo at napagod. So, nung napagod na siya, dumating yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, anak, bumili ka naman sa tindahan. So, sumunod ba agad yung bata? Hindi, di ba? Salit, nagdabog ito. Sumunod man sila, minsan kalimitan nagdadabog. Kasi nga, mas gusto nila na ubusin yung oras nila sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanila o lesser na pagod. Hindi katulad po ng mga kabataan, syempre. Yung mga lolo't lola natin, yung mga panahon nila, yung mga tatay at nanay natin, di ba? Isang utos lang ng magulang sunod agad. So, ang susi lang doon mga kaibigan, tamang disiplina. So, kapag ikaw ay naging role model sa iyong pamilya, syempre, ang mga bata susunod lang yan. Kasi kapag ka ang magulang ay strong sa family, syempre, at magandang huwaran, ang mga bata, syempre, lalaki din na katulad nila. So, mga kaibigan, sana po ay nagustuhan niyo yung video na pinakita namin. So, salamat po sa mga tumangkilik ng channel na to at patuloy na tumatangkilik. Sana po mabot na po natin yung watch hour. At syempre po, pangako po sa inyo, kapag naabot natin yun, may sorpresa po ako sa inyo. So, kapag nagustuhan niyo po yung mga video na katulad nito, please subscribe to our channel, press the notification bell, i-share or like na po natin yan para updated po kayo kapag gumawa ako ng bagong video at gumawa kami ng bagong video. So mga kaibigan, God bless po. Have a nice day. 2,000 years later. Okay, aba. Maputi, sumunod ka, Aisel. Sumusunod ka na ngayon, nagbabasa ka ng libro. Yan ang tamang ginagawa ng mga bata. So, masaya ba habang nag-aaral ka? Yes. Oh, yes. Bakit wala pong po? Yes. Ayan, yes po. Dapat pagkausap ng mas matanda, dapat maging yes po. Okay.